Araw Pilipinas, narito ang pinakabagong balita na umugong ngayon sa buong bansa. Vice President Sara Duterte ay tila handa ng ibunyag ang isang nakakagimbal na lihim na kinakasangutan ni na Pangulong Kuting Jr. at First Lady Lizatanas Araneta Marcos Malls. Ayon sa mga pagkakatiwalaang source, ang nasabing lihim ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang pahayag na inilabas kanina, ipinahiwatig ni VP Inday Sara na may hawak siyang ebidensya na maglalantad sa diumano'y anomalya sa loob ng Malacanang. Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong detalye ng kanyang mga ibubunyag, ngunit binigyan diin niya na ito ay para sa kapakanan ng transparency at hustisya. Matatandaang matagal ng usap-usapan ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ngunit ngayon lamang ito nagbigay ng konkretong aksyon. Nagbigay naman ng pahayag ang palasyo na nagsasabing handa silang harapin ang anumang akusasyon at patuloy silang maglilingkod ng tapat sa bayan, habang umaasa ang mga mamamayan sa karagdagang detalye. Inaasahan na magiging mainit ang mga susunod na araw sa politika ng Pilipinas. Patuloy naming tututukan ang balitang ito para sa inyo, mga kabayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ako. Marcos! Insecure nga ba sa mga Duterte? Ayon kasi ho kay Mayor Basti, di naman ho niya sinabi saan insecure. Pero siyempre, nasa malayang bansa o tayo, sabi kasi ni Mayor Basti kagahapon na ang gobyernong ito ay insecure. Hello, maayong gabi, Mike Travelers. Gandang gabi ho sa inyo. Alam niyo po yung word na insecure, nakakapahamak yan eh. Niwala kayo sa akin. At yun yung insecure talaga na salita. Yun yung dapat iwasan natin. Kasi yan ang magbibigay sa'yo ng kapahamakan. Imbes na makapokus ka sa inyong ginagawa dahil insecure ka, ay wala na ho. Hindi mo na alam ang inyong ginagawa, na di-focus ka. Yan yung totoo. Kasi kagaya ng Marcos admin, imbiso, ang iisipin nila, Lady L, gandang gabi sa inyo, kung paano makatulong sa bayan, nakapokus sila sa mga Duterte. Dahil insecure sila. Kasi sa mga oras na ito, 2 taon na ho sila sa panunungkulan, almost 3 years na no. Pero, ang mga Pilipino, ang hinahanap pa rin nila yung Duterte type of leadership. Puta prangkahan tayo, guys. Kahit sa Norte, yan si Da Junior, sinusuka yan. Kaya insecure sila. Ang badyo la chika. Kasi, alam niyo yung insecurities. Puta, hindi ho talaga yan magbibigay sa inyo ng magandang landas. Ang magdadala yan sa iyo ng kapahamakan at kamalasan sa buhay. Dahil insecure ka. Bibigyan kita ng halimbawa. Kapitbahay mo. Alam nyo yung kapitbahay mo. Kung ano yung binibili mo, meron ba kayong ganito sa kapitbahay? Kapitbahay namin nanonood. Animal si Marie, baka nanood si Marie. Di meron talaga to. Real talk lang talaga. Pero talaga nangyayari sa buhay na kung ano yung binibili ng kapitbahay, bibilhin din niya. Tapos sabay manira. Insecure nga eh. Inihila mo pa baba yung kapitbahay mo, putang hindi mo na lang suportahan. Minsan nga, magugulat ka, Yung kunyari, ikaw, meron naman talagang ganito. Ay, nakabili ng kotse. Ba't siya nakabili ng sasakyan? Ano ba trabaho niya? Butangin na lang. Ay na, di naman kalakihan ang sahod niya.
Huldapper yata to ah. Ay! Baka nagtitinda to ng pulburon. Sa pagiging insecure mo, kung ano-ano nasa isip mo. Hindi mo pa alam, nagsasaing ka pala animal ng sinaing mo sa pagiging insecurities mo. Ayan, nasunog yung sinaing mo. Ang resulta, sunog din bahay nyo. Ayan lang naman, tanginan. Kayo naman talaga, oh. Sabi ni Nikas, sabi niya horrified siya. Horrified? Hindi matanggap, no? Hindi matanggap ni Kukak, mas maganda si Inday Sara sa kanya. Tapos si Day Junior naglalaway. Si Day Junior ganda. Tulo laway ni Mal. Okay, hindi. Pag-usapan natin. Ate ito! Babanatan natin tong vlogger na to. Babanat na ako sa vlogger, ha? Kala nyo, ha? Kayo lang yung pwedeng bumanat, ha? Babanat rin ako, hoy! Hindi kayo, hindi yung kakampi. Kayo naman talaga. Ito yung pagbabanatan natin. Ayun naman, magugulat naman. Bakit naman kayo magulat? Basta, babanat ako sa vlogger ngayong gabi. Ito ay loko, no? Tuwag-tuwa naman kayo. Patosok muna, patosok. Kala nyo kayo, ha? Hindi, ho? Hindi. Kalaban. Okay. Hindi, gusto ko lang pag-usapan natin to. Itong bayarang vlogger itang baluslos. Naalala nyo dun sa Japan ba yun? Ate Cherry, kunbawa? Kunbawa rin ito. Hi! Naalala mo yun, ninyo, na nung sa Japan, si Tambaloslos naglanding sa the land of the rising sun. Tama ba? The land of the rising sun, Japan. Ate Cherry to sa akin, nung sinalubong siya ng DDS, no, Inday Sara supporters, no, tangin na, munti ka na matusok yung ilong, pati mata, na nagtrending yun, nagtrending. Pagka-trending, bakit nagtrending? Dahil pinatrending ng entertainment vlogger na nagiging bayaran ni Tambaloslos. Japan nga, Ate Cherry, Japan nga. Nagtrending. At yung Tambaloslos na vlogger na ito, si Rendon yan. Rendon! Si Rendon, ha? Hindi kayo! Kayo talaga. Kaya mag-alala, di naman babanat sa inyo. Ulitin nyo, ha? Si Rendon. Ayan. Sabi na, putang ina, babanat na, oh. Di ba? Si Rendon ba? Si Rendon. Yung sabi nga ni Rendon, that time, sabi ni Rendon, bastos tong mga supporters ni Inday Sara. Bastos! Tingnan mo, kagaling-galing itong Speaker of the House, Sir Martin. Kasi yun yung ano nila, yun yung estratehiya nila. Atakin si Inday Sara, i-promote si Tamba. Kasama yan ninyo, kunyari lang, oh. Ay, ano yan? Hello po, Charlito Marundan. Maraming salamat. Nagpa-pick pala yan sa akin kahapon, oh. Thank you so much, sir. Pareho lang, sir, mukha, sir. Tapos, ayun, nag-trending nga. So, inaraw-araw niya si Inday Sara. Ano bang kontrata niya? Isang buwan, dalawang buwan lang yata kontrata ni Rendon, animal. No? 2 buwan, no? Ewan ko sila ninyo, ilang buwan ni sila kontrata kay Tamba. Ito kasi nag-trending. Pinatrending yon at pinasama si Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ni Villa, buhay pa pala si Rendon. Buhay pa, oh, grabe naman kayo. Kaya ito, pag-usapan po natin kung paano nakarma
ang balager ni Tambaloslos. Wow. At siyempre, wag rin po natin palampasin itong grabe banat ni Attorney Harry Roque na grabe, pawis na pawis. Pinawisan ng maraming singot si Attorney Harry Roque kagabi sa pagbanat kay Bangag. Sir, magandang gabi sa inyo, sir. Ako, Chulin Patusok. Corazon Takahase, Patusok. Oy, puti, bakit napindot yun? At yung tumatak doon, sabi ni Attorney Harry Roque, Mr. President! Ito tanong ho ni Attorney Harry Roque. Mr. President, adik ka ba? Naku, tinabaon talaga. Nagabi, kamuti mo to. Yun lang yung tanong namin ha. Tanong yan ha, sabi ni Attorney Harry Roque. Mr. President, adik ka ba? Utakin na, yun ang maraming tanong talaga guys. Oh. Hanggang ngayon kasi, di man masagot-sagot, napidiyalix. O kaya tinanong ni Attorney Harry Roque, pinabaon. Adik nga ba? Adik? Adik? Aray ko, di man? Tanong yun, ha? Naku, bawal pa naman magtanong sa bangag admin, oh. Hello sa inyo, Charmalit dyan sa Davao del Sur. Okay, pakinggan po natin si Mayor Basti Duterte kung gaano nga ba ka-insecure ang Marcos admin. Kanino nga ba insecure si Dayunyor? Si Kuka? Bato-bato sa langit ang tamaan bukol. O, pakinggan po natin. Tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. Ayan o, sige. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung Yes. trabaho mo at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may ano yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. May napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan kasi mayor ako. Isipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Okay. Hello, Ma'am Oko, Chulin, magandang gabi sa inyo. Patusok, guys. Alam niyo ho kasi, nasasabi lang ni Mayor Basti yan, na insecure ang bangag admin na to dahil sa ginagawa ho nila sa Hakbang Maisog, na every time na lang na magkaroon ng schedule ng prayer rally ay ginigipit at hinaharas nila. At bukod nun, pag ikaw kumalaban sa kanila, kinakasuhan ka, sinususpindi ka nila. Yun yung punto dyan ni Mayor Basti, insecurity. Hello, 8MG. Wala tayong magawa kung mga Pilipino gusto magkaroon ng ganitong pagtitipon, hakbang maisog, total, nasa demokrasyang bansa naman ho tayo. Hindi naman bawal, mag-rally. Bakit yung mga aktivista, puta, wala namang permit, takbo-takbo sa kalsada, pwede naman No? Wala namang problema Pero ito, hakbang maisog, mga Duterte.
talagang pinipigilan. Buti nga natuloy yung hakbang maisog sa Pampanga kagahapon. Walang harang. Kasi kung hindi, talagang yung freedom of expression at freedom of speech natin, talagang delikado. Isa pa sa pagiging insecure, example ng pagiging insecure ng Marcos admin. Tayo kasi, mga DDS, lalo na kaming mga political vlogger, hindi naman kasi natin naiiwasan at maiiwasan yung comparison ng dalawang leader. Yung present at past, Duterte at Marcos. Siyempre, alangan naman, sino ikumpara mo? Si Dayunyor at si Pinoy? Hindi naman yung nasundan ni Dayunyor. Si Tatay Digong naman. Karamihan mga Pilipino, pag ikumpara si Tatay Digong at si Dayunyor, ang layo talaga, ganun ang agwat. Ito si Tatay Digong, ito si Dayunyor. Walang malasakit. Ngayon nga lang, 2 taon, mayroon bang ipagmalaki? Meron bang ipagmalaki ang bangag admin na proyekto, trademark nila? Na pag sinasabi mong Marcos admin under Dayunyor, ano ba ang ipagmamalaki ng kanyang mga supporters? Wala naman, di ba? Ay meron. Putang ina, ayuda nation. Panay ayuda dito, ayuda doon. Concert. Yan, ipagmamalaki. At yung panay ikot-ikot, Ferdinand Magellan Jr. Di ba nahilo? Yun yung nang ginagawa ng Marcos admin. Na pag ikumpara mo itong Duterte at Marcos, puta, ang layo talaga ng Marcos, guys. Sobrang layo. Kaya nga nagsikalasan na yung mga supporters eh. Yung mga supporters si Dayunyor sa unit team, kumalas na eh. Inday Sara, tinuldukan na rin yung unit team. Andoon yung insecurities ng Marcos admin. Kasi, tangina, si Kukak, inggit masyado. Kaya Inday Sara, si Dayunyor kasi, pinapainggit din niya si Kukak. Wala. Ganun na talagang mga Duterte, di mo na mabubura eh. Di mo na mabubura yung Duterte legacy. Yun. Tingnan nyo ho ah. Hello kababayan, Viral PH, gandang gabi. Tingnan nyo po. Si Inday Sara, hindi pa nga naging presidente, tayo, sumisigaw na tayo na basti maging presidente ka. O paano na yun? Di ba ho? Aminin ho ninyo na marami pang ang naisabi. Basti, mas maganda si Mayor Basti maging presidente kasi matapang, kasing tikas kay Tatay Digong, Duterte 2.0, pero may Inday Sara pa. Bakit? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!